The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight, ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na dinalaw ng isang misteryosong matanda na nagpakilala bilang kanyang ninang, kung saan nagluluto ito ng menudo na nagpapagaling ng sakit di umano. Ako si Sofia at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Ako ay dalaga pa nang maaksidente ang sasakyan ng aking mga magulang. Pumanaw ang aking ama at napilayan ng aking ina na si Nanay Ineng at hindi na siya nakakakilos ng maayos. Kaming dalawa na lang ang naiwan sa bahay at ako ang naging taga-alaga niya. Ilang taon na akong nahihirapan dahil naiiwan ko madalas ang aking ina habang ako ay nagtatrabaho nang wala siyang kasama. Awang-awa ako sa nangyari kay Nanay Ineng. Dahil nakatakas ang nakabangga sa kanilang sasakyan at hanggang ngayon ay hindi natagpuan ang gumawa nito. Kaya naman naiwang mahina at hindi gaanong makagalaw si Nanay Ineng. Kinakailangan niyang laging alalayan at hindi na siya nakakapagsalita pa. Lumipas ang ilang taon at patuloy akong nagsusumikap para buhayin kaming mag-ina. Ngunit nahihirapan na akong alagaan pa si Nanay Ineng. Kaya naman naisipan kong maghanap ng kayang mag-asikaso sa kanya at saktong tila may himala na dumating sa aming bahay. Dahil may isang nagpakilalang matanda na Ninang Luz at siya daw ay matagal ng kaibigan ni Nanay Ineng. Nakita daw niya ang post ko na naghahanap ng mag-aalaga sa aking ina at nagmadali siyang bumisita. Sa probinsya pa daw kasi sila huling nagkita nung sanggol pa lang ako. Sa probinsya daw ay isa siyang albularyo kung saan gumagamit siya ng mga pagkain para magpagaling. Ang kanyang specialty daw ay ang kanyang menudo. Kaya naman ito ang kanyang hinahanda tuwing gabi para kay Nanay Ineng at nakakapagtaka ang resulta nito. Dahil kapansin-pansin na imbis na bumuti ang kalagayan ni Nanay Ineng, ay tila napapadalas ang kanyang pagsuka. Ayon kay Ninang Luz, ay natural lang daw ito. Ang sinusuka daw niya ay ang masasamang espiritu at mas gagaan daw ang kalagayan ni Nanay Ineng. Naisip kong pagkatiwalaan si Ninang Luz at hinayaan siyang alagaan si Nanay Ineng. Marahil ay inasa ko na lang din sa kanya ang responsibilidad ng pag-aasikaso sa aking ina dahil sa pagod kong ilang taon ng pag-aalaga. Gayunpaman ay patuloy ako sa aking pagtatrabaho. Nakakapagtakang isang gabi ay umuwi ako ng pagod at gutom sa trabaho kaya naisipan kong gusto kong matikman ang luto ni Ninang Luz. Ngunit nung sasandok na ako ay pinigilan niya ako dahil may espesyal na basbas daw ang kanyang luto na para lang sa pagpapagaling ng aking ina. Kapansin-pansin ang pagpayat ni Nanay Ineng, ngunit kita kong nakakakilos na ito ng mas maayos kumpara noon. Kaya naman hinayaan ko na lang si Ninang Luz kahit na hindi ako naniniwala na sanhi ng masasamang espiritu ang pagkasakit ni Nanay Ineng. Dahil dito ay onti-onti na akong naghinala kay Ninang Luz. Dahil tila nabulag ako sa tulong na aking natanggap at hindi ko agad na question kung kakilala ba talaga niya si Nanay Ineng. Dun ko naisipan na mas bantayan pa ang aking ina habang bumibisita si Ninang Luz. Dumadalaw si Ninang Luz tuwing umaga at gabi dahil dito siya nagluluto ng kanyang menudo. Kadalasan ay hindi ko siya masyado nakakausap, ngunit naisipan kong tanungin kung saan siya umuwi at kapansin-pansin ang pag-iwas niya sa kanyang pagsagot. Tinatanong ko din kung anong hinahalo niya sa menudo, ngunit ayon sa kanya ay dinadasalan niya lang ito para mapagaling si Nanay Ineng. Tinanong ko kung bakit bawal ko itong tikman kung dinasalan lang naman ito. Hindi niya ako sinagot at mas naging kahina-hinala ang kanyang mga kinikilos.
Tuwing tinatanong ko siya tungkol sa pagkakaibigan nila ni Nanay Ineng, ay may iilang detalye ang naiiba tuwing siya ay nagkukwento. Doon na ako naalarma at naisipan na imbestigahan si Ninang Luz. Doon ko naisip hagilapin ang mga diary ni Mama nung siya ay dalaga pa. Naghagilap ako ng kanyang mga naitabi noon bago siya maaksidente at nagulat ako sa aking nalaman. Walang Ninang Luz na nabanggit si Nanay Ineng nung ako ay pinanganak at lahat ng kaibigan niya galing probinsya ay nakakausap pa din niya bago maaksidente. Doon na nanlamig ang buo kong katawan dahil nagpapasok ako ng isang tao na hindi namin tunay na kilala. Isa pa sa pinagtatakahan ko ay paano niya nalaman ang ilang detalye tungkol kay Nanay Ineng at ano ang intensyon niya sa pagpunta sa aming bahay. Naisipan kong sumilip sa niluluto ni Ninang Luz habang ako ay patuloy na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Nais ko siyang bantayan dahil baka may ginagawa siya sa pagkain kanyang inihahanda. Saktong pagsilip ko ay nahuli ko siya sa akto. Kitang-kita ko na may pinapatak siya sa nilulutong menudo para kay Nanay Ineng. Nang harapin ko siya at sinabing alam kong hindi siya tunay kong ninang, ay tumawa lang siya. Agad siyang umamin na matagal niyang hinanap ang aking ina dahil sa ginawa nito sa kanya. Doon niya inilahad na dati siyang nobya ng aking ama na inagaw di umano ni Nanay Ineng. Patuloy siyang nagkwento na laking tuwa niya na mahanap ang aking ina dahil makakapaghiganti siya sa paglalason dito. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakatawag na ako ng pulis. Agad siyang dinampot dahil na-record ko ang kanyang mga sinasabi at nakita din nila ang lason na pinapatak niya sa kanyang niluluto. Ang pinakamalala pa ay nalaman ng mga pulis na siya din pala ang salarin sa aksidenteng pumatay sa aking ama at nagsanhi ng sakit ng aking ina. Kaya naman naging malaking leksyon sa akin na wag basta magtiwala sa kung sino man, lalo na't hindi dapat magpapasok sa bahay nang hindi kakilala. Dahil baka matulad kayo sa akin na muntik nang tuluyang malason ang nanay dahil sa menudo ni Ninang.